May mga bagay talaga na hindi natin kayang gawin at may mga bagay rin na kaya naman gawin ng ibang tao. So, pag ganyan, huwag na natin ipilit yung kaalaman natin na kulang-kulang. Kaya maghanap tayo ng pwedeng tumulong sa atin. Ganun ang ginawa ko kasi hindi ko talaga kaya ayusin yung pinto. Na kuan ba? Yung pinto namin kasi nasira. So, hindi ko kaya magpanday. So, ang ginawa ko, tinawag ko si Papa. Kasi si Papa naman talaga yung marunong yan. Ako hindi ako marunong. Si Papa kasi panday yan. Kaya kaya niyang gawin niya ang ganyang mga bagay. Ako na anak niya, walang silbi sa mga ganyan. Si Papa, 69 years old na yan. Pero, hindi mo yan makikitaan na nanghihina. Hindi mo yan makikitaan na palaging nakahiga, masakit ang tuhod. Isa lang naman ang vitamins niyan, beer. Pag merong beer, talagang malakas yan. Buti na lang talaga na hindi siya sakitin. At kasi kung sakitin yan, ako, sino na lang kaya yung papanday dito sa amin? Wala naman kami maasahan ng iba. Magaling kasi yan si Papa sa panday-panday, minsan sa mga kuan, sa mga construction. Yan ang trabaho niya dati. Diyan niya kami binuhay, diyan kami lahat, no? Yung Papa namin hindi yan perpekto ha. Naglalasing din yan, marami yang bisyo. Lalo nung kabataan pa niyan, ako, marami yang bisyo. Minsan pa nga sa palagi niyang pag-iinom. Muntik na masira yung pamilya, pero okay naman, naagapan naman ni Mama. Kahit ganyan yan si Papa, yung mga anak niya, napalaki niya na maayos. Hindi ba sa bulero, hindi sakit ng lipunan. Kaya believe ako dyan. Kahit siya pasaway, pero yung mga anak niya, ayaw niya maging pasaway. Ayaw niya maging sakit ng ibang tao. Kahit siya na lang daw maging sakit ng ibang tao, wag lang daw kami. Ganyan yan si Papa. Ayaw nga niya makikita kami na nakipag-away. Nagalit yan. Sabi niya, itigil niyo niya yung mga ganyan, huwag kayong mag-away. Ganyan si Papa. Pero minsan, hindi naman talaga kami magkaintindihan. Kasi best friend ko yan eh. Mabait naman yan si Papa. Minsan lang talaga, yung may mga pagkakataon lang na hindi mo rin siya maintindihan kasi may gusto siya. Tapos, ikaw, ayaw mo ng ganon, di ba? Buti na lang talaga yung mga kapatid ko mababait din. Kasi, hindi nila pinababayaan si Papa. Tinutulungan pa rin nila. Bless pa rin naman, kahit mahirap lang. Importante naman talaga na nagtutulungan, nagmamahalan, walang away, di ba? Pero, sa bagay nga, sabi nga nila, nobody's perfect. Pero mas okay na rin yung kahit hindi kayo perfecto na pamilya, ang importante, hindi kayo nag-aaway. Yan lang. Para peace ang world. Kahoy.